Nagsisimula ang pelikula sa Kabul, Afghanistan. Ang mga sundalong Amerikano, sa pangunguna ni Sergeant Benjamin Meyers, ay inihanda ang kanilang mga baril at bala. Nasa isang misyon sila para hulihin ang pinuno ng isang teroristang grupo. Nahanap nila ang hideout ng mga terorista. Pinabagsak ni Meyers ang isang terorista gamit ang kanyang mga kasanayan sa martial arts. Kasunod sa mga utos ni Karp, lumipat sila sa isa pang hideout ng terorista, at inalis ang lahat ng mga terorista. Pagkatapos, pumasok si Meyers at ang kanyang koponan, kung saan nakakita sila ng ilang mga babae. Tinanong nila ang mga babae tungkol kay Jamal Aladdin, ngunit walang nagbibigay ng anumang impormasyon. Nabigo, gumawa ng marahas na pagkilos si Meyers. Isang babae ang napilitang tumayo, at napagtanto niyang may bombang nakatali sa kanyang katawan. Hawak ni Meyers ang remote ng bomba at dinala ang babae palabas. Ngayon, nahaharap siya sa isang mahirap na pagpipilian. Nagbanta siyang papasabugin ang bomba, maliban na lang kung ibunyag nila ang kinaroroonan ni Jamal Aladdin. Sa wakas ay tumingin ang babae sa kanyang kaliwa, at tinanggal ang pin ng bomba, na humahantong sa isang napakalaking pagsabog. Nagulat si Meyers at ang iba pang sundalo sa hindi inaasahang pangyayari. Pagkalipas ng 2 taon, dumating ang dating sundalo ng New Orleans na si Jack Robodeau sakay ng kanyang sasakyan kasama ang kanyang alagang kuneho sa Columbus, New Mexico. Ipinakilala ni Kapitan Ramona Garcia si Jack sa lahat ng mga pulis dahil sumasali siya sa kanila sa Homicide Division ng New Orleans Police Department. Nang maglaon, tinalakay ni Kapitan Ramona ang isang nakakabahalang issue. May mga bagong smuggler at dealer sa lugar, at pinaghihinalaan nila ang mga kriminal na ito ay lubos na sinanay na mga dating tauhan ng militar, kabilang ang Navy SEALs, Rangers at Delta Force. Pinamumunuan sila ng hindi kilalang tao. Ang mga mersenaryong ito ay maayos at mahusay na pinondohan, at sila ay nagtatrabaho para sa mga drug lord sa kabila lamang ng hangganan. Ang karaniwang koneksyon sa kanila ay ang kanilang nakaraang serbisyo sa isang misteryosong pinuno. Kung tataas ang sitwasyong ito, maaari itong humantong sa isang ganap na salungatan sa hangganan ng Amerika. Pagkatapos ng meeting, tinanggap ni Kapitan Ramona si Jack sa koponan, ngunit binalaan siya na iba ang mga patakaran dito, at kailangan niyang mabilis na umangkop. Binigyang diin niya na ang border patrol sa rehiyong ito ay hindi katulad ng New Orleans, at mayroon lamang 2 dahilan para mapunta rito, ang pagtataguyod ng batas, o ang malupit na pakikitungo sa mga iligal na dayuhan. Ang Columbus ay isang matigas at marahas na lugar, kaya kailangang iwasan ni Jack ang gulo sa mga lokal na tao. Bumisita si Jack sa bar ni Connie, at tinitigan siya ng mga tao. Si Lexi Lor, ang bartender ay lumapit sa kanya para sa kanyang order, at humanga sa mga salita ni Jack, na ikinainggit ni Jed, na isa ring parokyano. Hinarap ni Jed si Jack, at pinagsisihan ni Jed ang kanyang mga sinabi, nang sinipa siya ni Jack na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Bilang pagganti, inatake ng mga kaibigan ni Jed si Jack, na natalo sila at umalis dala ang kanyang alagang kuneho. Sa gabi, bumalik si Jack sa kanyang silid, at natulog. Kinabukasan, hinarap siya ni Ramona, na nagpahayag ng galit sa kanya tungkol sa away na nangyari sa bar. Binalaan niya siya na kung masangkot siya sa mas maraming lokal na gulo, ililipat niya siya sa ibang lugar. Binigyan niya ng bagong partner si Jack, na si Agent Billy Panel. Humingi ng tawad si Jack kay Ramona, at umalis siya. Si Agent Billy ay nagpapakita ng pagkagusto kay Jack, at magkasama silang nagmaneho papunta sa bahay ni Billy sa gabi. Doon, nakilala ni Jack ang asawa ni Billy, bago bumalik sa kanyang silid sa hotel. Sa gabi, nagising si Jack mula sa nakakatakot na panaginip ng kanyang nakaraan, at nagsimulang makipag-usap sa kanyang alagang kuneho. Kinabukasan, habang sinusuri ni Jack ang mga mapa at dokumentong nauugnay sa isang smuggler, dinala siya ni Billy sa hangganan. Nakatagpo sila ng labanan sa pagitan ng mga smuggler at pulis. Si Jack ay namagitan upang protektahan si Billy, na humantong sa kanila na habulin ang mga dealer gamit ang kanilang sasakyan. Nang makitang malapit na silang makatakas, binabangga ni Jack ang kanilang sasakyan, at nahuli ang isa sa mga dealer, ngunit ang dealer ay may isang bombang nakatali sa kanya. Agad na inutusan ni Jack si Billy na tumawag ng isang bomb squad. Dumating ang bomb squad, ngunit nahihirapan silang i-defuse ang bomba. Ito ay sumabog, at ang kalapit na mga smuggler ay nakakita sa pagsabog mula sa malayo.
Nang maglaon, nabunyag na ang mga smuggler ay talagang isang traidor na unit ng espesyal na puwersa, sa ilalim ng utos ni Benjamin Meyers at ng kanyang kanang kamay na si Carp. Nakuha nila ang kontrol sa lahat ng operasyon ng smuggling sa rehiyon, na inalis ang mga pangunahing kingpin ng droga na sina Felix Nestor at Benito Ortiz. Sa pakikipagpulong sa lahat ng mga ahente, ang opisyal ng FBI ay nagbabahagi ng lihim na impormasyon mula kay Quantico sa mga pulis. Si Benjamin Meyers ang namamahala sa mga ilegal na aktibidad sa lugar, at dinaragdagan niya ang mga ito. Mahigit 50,000 na hindi autorisadong tao ang tumatawid sa hangganan dito bawat taon, posibleng may dalang droga. Gusto nilang gumamit ng bomb squad upang suriin ang lahat ng dumarating, ngunit gumagamit si Meyers ng mahirap matukoy na mga pampasabog, kaya upang maging maingat, kailangan nilang pag-aralang mabuti ang kanilang misyon. Si Meyers ay isang sundalo sa Afghanistan, ngunit ngayon ay sangkot siya sa ilegal na droga kasama ang isang Arabo. Ito ay isang seryosong sitwasyon. Hindi sila sigurado kung makakakuha sila ng bagong kagamitan o tulong ng National Guard. Ito ay isang malaking isyu sa panahon ng taon ng halalan, at ang mga pulis ang humaharap dito ng mag-isa. Kasunod ng pagpupulong, muntik nang makatakas ang isa sa mga nahuling smuggler, na tumutok ng baril sa ulo ni Billy. Sa isang mabilis na pagpapakita ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, dinasormahan ni Jack ang smuggler, at iniligtas si Billy. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, mas marami silang nakasalubong na mga smuggler. Biglang pinaharurot ni Billy ang sasakyan, na ikinagulat ng mga smuggler. Si Jack, na sinasamantala ang pagkakataon, ay tumalon palabas ng sasakyan at hinabol sila. Nahuli niya ang isa sa mga tumatakas na smuggler. Gayunpaman, nang ang iba pang smuggler ay malapit na siyang barilin, siya ay kumilos ng desidido, binaril at pinatay ang parehong mga smuggler upang maalis ang banta. Kasunod ng insidente, muling nagalit si Ramona kay Jack. Hindi nagtagal, dumating ang isang news reporter kasama ang alkalde ng lungsod. Si Carp, nang makita ang hindi magandang balita, ay maingat na ipinadala ang address ng lokasyon ni Jack sa kanyang kasabwat sa bar. Mamayang gabi sa bar, nag-alok si Jed kay Jack ng paghingi ng tawad sa kanilang naunang alitan. Kinuha ni bartender Lexi ang order ni Jack, at ibinahagi ang kwento kung paano pinabagsak ni Jack ang mga smuggler kasama ang mga newsmen. Ang kaligayahan ni Lexi ay naputol nang dumating si Ramona sa bar. Nagsalo ang dalawa ng inumin, at habang lalong nalasing si Ramona, nagpasya si Jack na ihatid siya palabas ng bar. Samantala, ipinaalam ni Carp kay Meyers ang tungkol sa isang kargamento na 3 tonelada na kanyang ihahatid, at kung paano nila ito dadalhin gamit ang carbon paper at isang titanium airtight seal, na ginagawang halos imposibleng mapansin ng sinumang pulis. Habang nagmamaneho, nakakita si Jack ng isang pamilya sa tabi ng kalsada, na nagdulot ng paulit-ulit na imahinasyon ng isang batang babae na tumatawa sa istasyon ng pulisya, kung saan ang isang pulis ay nagbuhos ng kape sa kanyang damit. Nang maglaon, nagpasya si Jack na palitan ang kanyang damit. Si Meyers, Carp at ang kanilang mga smuggler ay sumakay ng bus dala ang mga gamit. Gayunpaman, sa isang regular na inspeksyon, ang isang pulis ay nagiging kahina-hinala sa isa sa mga smuggler, dahil sa isang tato sa kanyang kamay. Agad na ipinaalam ng opisyal sa istasyon ang kanyang nakita. Nang marinig ito, inutusan ni Carp si Meyers na kumilos na pinatay ang driver ng bus, at itinapon ang kanyang katawan sa labas ng bus. Ang mga smuggler ay kumukuha ng mga baril at nagpaputok. Isang matinding shootout ang naganap sa pagitan ng mga pulis at mga smuggler. Nakatanggap sina Jack at Billy ng mensahe sa radyo tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa bus. Nagmamadali silang pumunta sa pinangyarihan, at nilapitan ang mga smuggler. Nang malapit na sila, nakita ni Meyers ang isang sasakyan ng pulis sa unahan ng bus, at nagpas siyang mag-U-turn. Si Jack, na nakaposisyon sa isang tulay, ay binaril ang bus na sinasakyan ni Meyers, ngunit nagawa ni Meyers na makaiwas sa bala ng baril. Habang bumibilis ang bus, tuluyan itong bumagsak sa pader sa palengke ng Las Palomas. Sina Jack at Billy ay gustong magpainit na sumasali sa magulong eksena ng labanan. Nagpasya si Jack na habulin ang mga smuggler sa loob ng palengke. Gayunpaman, sa isang biglaang pagliko ng mga kaganapan, ang Mexican na pulis ay nagulat kay Jack, na nahuli siya mula sa likuran. Samantala, ibinibigay ni Carp ang lahat ng mga detalye na nakalap niya tungkol kay Jack. Bumalik kina Jack at Billy, na lumalaki ang pag-aalala sa kanilang pagkawala, at humingi sila ng tulong sa isang opisyal ng FBI.
Sa ibang lugar, nakakulong si Jack sa isang selda. Dumating ang mga ahente ng Mexico at nagudyok ng away sa pagitan ni Jack at isang kapwa bilanggo. Sa pagkamangha ng lahat, mabilis na natalo ni Jack ang kanyang kalaban sa isang martial arts showdown. Bumalik sa opisina ng alkalde, nang magtanong ang alkalde tungkol sa kinaroroonan ni Jack, ipinaalam sa kanya ni Kapitan Ramona na si Jack ay nakakulong sa Palomares. Gayunpaman, sa loob ng kulungan ng Palomares si Jack ay tinambangan ng mga pulis na umatake sa kanya mula sa likuran. Sa isang parangal para sa mga namatay sa pakikipagbarilan sa mga smuggler, nakatanggap si Kapitan Ramona ng tawag mula kay Billy, na nagudyok sa kanya na agarang umalis at kumilos. Bumalik kay Jack, ibinigay ng mga pulis ng Palomares si Jack kay Meyers, na pinahirapan si Jack nang nakabaligtad sa ibabaw ng pool ng tubig na may wire ng kuryente, at tinanong siya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at mga kaakibat. Pinaghihinalaan niya na si Jack ay maaaring hindi lamang isang Border Patrol agent, ngunit maaaring isang beat cop, FBI agent, o bahagi ng ilang espesyal na puwersa, dahil sa pambihirang kakayahan ni Jack sa pakikipaglaban. Gayunpaman, iginiit ni Jack na isa lamang siyang ahente ng Border Patrol. Kasabay ng paghuli ni Billy kay Ramona. Nakakagulat, nalaman na si Billy ay nagtatrabaho para kay Meyers. Naglagay ng baril si Meyers sa ulo ni Ramona, na nagbabanta kay Jack. Sa isang nakakalungkot na sandali, ipinahayag ni Jack kung bakit gusto niyang patayin si Meyers, dahil mayroon siyang malalim na personal na motibo sa paghabol kay Meyers. Ang tunay na dahilan sa likod ng kanyang paghahanap para sa paghihiganti ay ang mga droga ni Meyers ang responsable sa pagkamatay ng kanyang anak na babae, si Cassie, 3 buwan na ang nakakaraan. Si Cassie ay 16 na taong gulang pa lamang nang mawala ang kanyang buhay, at determinado siyang maghihiganti kay Meyers. Pinagbantaan ni Meyers ang tiyuhin ni Ramona na si Emil, na itinapon ang kalbo sa tubig na nilagyan ng kuryente gamit ang mga live wire. Dinala ni Billy sina Jack at Ramona sa isang silid, ngunit pinalaya ng dalawa ang kanilang sarili, at inalis si Billy. Agad na nakipag-ugnayan si Ramona sa pulisya ng Mexico para sa tulong, at siya at si Jack ay nagsimula sa isang misyon na alisin ang mga tauhan ni Meyers. Gayunpaman, sa pagtugis, si Ramona ay nawalan ng malay dahil sa pagkabangga ng kotse. Nakaharap ni Jack si Carp, isang mabigat na eksperto sa martial arts. Nagkaroon sila ng isang malupit na labanan, at kalaunan ay nadaig ni Jack si Carp. Si Meyers, na inabandona ng kanyang mga potensyal na mamumuhunan, ay hinarap si Jack, at naghanda na barilin siya. Sa isang desperado na hakbang, inihagis ni Jack ang isang bomba patungo kay Meyers. Ang bomba na ito ay ang parehong uri na isinuot ng isang babae sa Afghanistan, na nagdulot ng malakas na pagsabog, at nagresulta sa pagkamatay ni Meyer. Humingi ng tawad si Ramona kay Jack, na kinikilala ang kanyang dedikasyon at sakripisyo. Dumating din ang hepe ng pulisya ng Palomares, at nagpaabot ng paumanhin kay Jack para sa naunang hindi pagkakaunawaan. Humingi rin ng tawad si Jack kay Ramona dahil sa malagim na pagkamatay ni Emil. Bilang tugon, ipinagtapat ni Ramona na si Emil ay kanyang tiyuhin, at siya ang nagbibigay sa kanya ng trabaho, na binibigyang diin na hindi niya nais na malaman ng sino man ang tungkol sa koneksyon ng kanilang pamilya. Naaalala niya si Emil na laging may ngiti sa labi. Tumahimik si Jack bilang pag-unawa, at ang dalawa ay nagtungo sa isang silid. Napagtanto niyang nawawala ang kanyang kuneho, at nagsimula silang maghanap. Ibinahagi niya na ang kuneho ay pagmamay-ari ng kanyang anak na babae, at nahanap niya ang kuneho, at ang pangalan nito ay si Jack Jack. Ipinaliwanag ni Jack na nakakatuwa ang kanyang anak, at iminumungkahi ni Ramona na maaaring oras na para bumalik siya sa New Orleans at muling simulan ang kanyang buhay. Sumasang-ayon siya, at nagtanong siya tungkol sa kanyang asawa, kung saan siya ay tumugon ng isang simpleng oo. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.